Magandang araw sa inyo. Naisip nyo ba na yung mismong batas na dapat kampi ng ating mga OFW, baka may provision pala na parang pumipigil sa buong kabayaran na dapat para sa kanila. Lalo na pag illegal silang natanggal sa trabaho. Yan nga, yan mismo yung tatalakayin natin ngayon. Isang napakahalagang kaso ito na umabot talaga sa Korte Suprema. At pinagtibay nito yung mga karapatan ng ating mga manggagawa sa ibang bansa. Tama. So ang focus natin ngayon ay itong kasong Julita M. Aldovino et al. Versus Gold and Green Manpower Management and Development Services, Inc. et al. Oo. Ang GR number niyan ay 200811 at lumabas yung desisyon nito noong June 19, 2019. Okay. Simulan natin siguro sa mga pangyayari. Itong mga petitioners, na-recruit sila, tama ba? Bilang mga mananahi daw. Oo, mananahay. Para sa isang kumpanya sa Taiwan. At para makaalis, syempre, nagbayad sila ng placement fee. Ang siste pa, inutang pa nila ito na inayos naman ng recruitment agency. So may utang pa sila pag alis. Oo, pero yun nga, pagdating nila sa Taiwan, nagkaproblema agad. Kasi yung napag-usapan nilang kontrata, yung may fixed monthly salary, biglang pinalitan daw. Pinalitan? Paano? Naging piece rate basis na lang daw. Alam mo yun, bayad kada natapos na tahi. Okay. So hindi ng buwanan. Oo. Dahil doon, syempre mas mababa yung sahod na natatanggap nila kumpara doon sa napagkasunduan talaga. Tapos ang trabaho pa raw grabe, mahabang oras, 6 na araw sa isang linggo. Minsan daw, pati linggo, pinapatrabaho sila. Pero walang dagdag bayad, walang overtime. Grabe naman yun. Dito siguro pumapasok yung sinasabi nilang Lex Loci Contractus, di ba? Na dapat batas natin ang masunod kasi dito pinirmahan yung kontrata. Eksakto. Yan yung isa sa mga argumento. Kasi dito pinirmahan eh. So, dahil sa mga hirap na dinanas nila, nagreklamo sila. Naglakas loob sila mag-file ng complaint sa Taiwan. Okay, anong nangyari nung nagreklamo sila? Ayun, ang naging sagot ng employer, tinanggal sila sa trabaho, pinauwi sila, biglaan. Ha? Dahil lang nagreklamo? Parang ganun ang lumalabas. Tapos, bago pa sila tuluyang umalis, pinapirma sila ng compromise agreement, tsaka quit claim. Teka, ano yun? Para saan yun? Bale, binayaran sila ng isang halaga, ang tawag daw reconciliation tsaka compensation. Pero ang kapalit, kailangan nilang iurong yung kaso nila doon sa Taiwan. At pumirma nga na wala na silang habol. Parang areglo na pinilit. Parang ganon. Pero pagbalik nila dito sa Pilipinas, hindi sila tumigil. Nagsampa pa rin sila ng kaso. Dito naman sa atin. Anong kaso sinampa nila dito? Illegal dismissal, syempre. Tapos underpayment ng sahod at iba pang mga money claims. Dito na nagsimula yung laban nila sa ating mga labor courts. Okay. So, paano umusad yung kaso dito? Anong sabi ng labor arbiter tapos ng NLRC? Ayun, medyo hindi pabor sa kanila nung una. Sabi ng labor arbiter, tapos sinang-ayonan pa ng NLRC, hindi raw sila illegally dismissed. Hindi raw? Bakit daw? At saka, valid daw yung compromise agreement na pinirmahan nila sa Taiwan. Yun daw ang basehan. So parang sinasabi nila, tapos na ang usapan dahil sa pinirmahan nila doon. Oo, parang ganun. Kaya wala na daw silang ibang claims na pwedeng habulin dito. Actually, tinanggal pa nga ng NLRC yung financial assistance na una nang binigay ng labor arbiter. Naku, pero umakyat pa yan, di ba? Sa Court of Appeals. Tama. Umakyat sa CA. At dito, nag-iba ng ihip ng hangin. Binaliktad ng CA yung desisyon ng NLRC. Anong sabi ng CA? Malinaw daw, sabi ng CA, na illegally dismissed yung mga OFW kasi wala namang just or authorized cause, basta na lang sila tinanggal. Tapos, hindi rin sila binigyan ng due process.
Okay, so panalo na sila sa CA. Panalo sa issue ng illegal dismissal. At saka, sinabi rin ng CA na yung compromise agreement and quitclaim na pinirmahan nila sa Taiwan, hindi yun valid para pigilan yung kaso nila dito sa Pilipinas. Magandang balita yun. Oo, pero eto na yung sinasabi mong pero kanina. Kahit pinagbayad ng CA yung respondents, May limitasyon. meron. Pinagbayad sila ng placement fees? Okay yon. Pati sahod para sa natitirang bahagi ng kontrata nila. Pero, nilimitahan ito ng CA. Ginamit nila yung probisyon sa batas, yung nasa Republic Act 1022. Ito na yung controversial na parte. Yung 3 months cap ba yan? Eksakto. Yun nga. Yung nagsasabing, ang bayad daw ay para sa unexpired portion of their respective employment contracts or for 3 months for every year of the unexpired term, whichever is less. Whichever is less. So kung mahaba pa yung kontrata mo, 3 buwan lang per taon ang makukuha mo. Tama. Yun yung naging application ng CA. So dahil dito, at siyempre yung tanong na kung tama ba yung aplikasyon na yun at kung konstitusyonal ba talaga yung provision na yan, umabot na nga ang kaso sa Korte Suprema. Okay, so ano na ang final verdict? Anong sinabi ng ating Korte Suprema dito? Naging very clear ang Korte Suprema. Una, kinumpirma nila yung findings ng CA na illegally dismissed nga itong mga petitioners. Walang just cause, walang due process. Hindi sapat na dahilan yung ayaw na lang ng employer. Malinaw yan. Tapos yung tungkol sa compromise agreement. Pinagtibay din ang Korte Suprema na hindi nga balido yung compromise agreement at quitclaim para pigilan sila sa paghahabol ng karapatan nila dito. Sabi ng Korte, labag ito sa tinatawag na public policy. Ano nga ulit yung public policy na yan? Bakit labag? Kasi ang public policy natin, ang pulisiya ng Estado, ay protektahan ng mga manggagawa, lalo na yung mga vulnerable tulad ng mga OFW na, alam mo na, nawalan ng trabaho sa ibang bansa. Sinasabi ng Korte na madalas napipilitan lang naman silang pumirma dyan dahil sa desperation. Kailangan na nila ng pera kahit maliit. Kahit alam nilang mas malaki dapat ang para sa kanila? Oo, kaya hindi pwedeng gamitin yung kahirapan nila para sabihin, okay, nag-waive ka na ng rights mo. Hindi pwede yun. Okay, gets. Yung pinakamahalaga, yung tungkol sa 3-month cap. Ito talaga yung pinaka-highlight ng kaso, kumbaga. At inulit lang din naman ng Korte Suprema yung mga nauna ng desisyon sa mga kaso tulad ng Serrano at Samir. Idinikla na nila na yung provision sa Section 7 ng RA 10,022 yung naglilimita sa 3 buwang sahod. Yung whichever is less clause. Yun nga, yan daw ay unconstitutional, labag sa ating saligang batas. Wow! Talagang unconstitutional? Bakit daw ulit? Anong mga karapatan ang nalabag? 2 pangunahing karapatan daw ang nalabag. Una, yung substantive due process. Karapatan ito na hindi ka dapat basta-basta tanggalan ng ari-arian. Sa kasong ito, yung sahod na dapat mong matanggap ng walang sapat at makatwirang dahilan sa batas. Pangalawa, yung Equal Protection Clause. Equal protection? Paano naging unequal? Kasi nagkakaroon ng hindi makatarungang pagtrato, di ba? Yung mga OFW na ang kontrata ay sabihin nating 1 taon lang o mas maikli, makukuha nila yung bayad para sa buong unexpired portion. Pero yung mga OFW na mas mahaba ang kontrata, halimbawa 2 o 3 taon pa, malilimitahan lang sila sa 3 buwan kada taon. Oo nga. Parang mas lugi pa yung mas matagal dapat magtratrabaho. Eksakto. Sabi ng Korte, hindi makatwiran yung ganong klasifikasyon. Dapat lahat ng OFW na na-illegal dismiss, pareho ang basehan ng kompensasyon na matatanggap nila, base sa natitirang panahon ng kontrata nila. Walang limitasyon na ganon. So, ang final na iginawad sa mga OFW sa kasong ito? Dahil nga unconstitutional yung 3 months cap, ang pinagkaloob sa kanila ay ang kabayoran para sa kanilang buong sahod. Ulitin ko, buong sahod para sa lahat ng natitirang buwan sa kanilang original na kontrata. Malaking bagay yon, hindi lang 3 buwan. Oo, malaking-malaki. Bukod pa dyan, pinagbayad din yung respondents ng moral damages, exemplary damages, attorney's fees, at syempre yung reimbursement ng binayad nilang placement fee na may kasama pang interest.
Talagang isang malaking tagumpay ito para sa kanila at para sa mga OFW in general. Isang mahalagang paalala ito na kahit nasa malayo kayo, may proteksyon pa rin kayo sa ilalim ng batas nating, lalo na kung dito sa Pilipinas ninyo pinirmahan ng kontrata. Totoo yan. Ang tanong ko na lang para sa ating mga tagapakinig, sa tingin ninyo itong desisyon na to, sapat na kayang babala para matigil na yung mga pang-aabuso o baka may kailangan pa ring ayusin sa sistema natin para mas maprotektahan ang ating mga OFW? Oo, magandang pag-isipan yan. At para lang ma-recap natin yung mga importanteng doctrines dito, una, Lex Loci Contractus, madalas Batas Pilipinas ang umiiral sa kontratang dito pinirmahan. Pangalawa, invalidity of waivers quitclaims. Hindi basta-basta valid ang mga quitclaims na pinirmahan dahil lang sa kahirapan, labag ito sa public policy. At yung pangatlo? At pangatlo, at pinakamahalaga siguro dito, unconstitutionality of the 3-month salary cap. Malinaw na sinabi ng Korte Suprema, labag sa konstitusyon yung limitasyon sa 3 buwang sahod para sa mga illegally dismissed OFWs. Ang dapat ibigay ay ang kabuuang sahod para sa natitirang panahon ng kanilang kontrata. Napakalinaw niyan. Nais naming marinig ang inyong mga insights at komento tungkol dito. I-like at i-favorite na rin ninyo ang ating talakayan kung nakatulong ito sa inyo. At syempre, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating pagtalakay sa mga mahahalagang kaso at usaping legal, huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli nating pagsasama.